ituloy ng mga. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay iningatan mo na sa pagkalito po namin ng Diyos. Hindi po hadlang, Lord, yung panahon para ikaw po, Panginoon, na hindi po namin tuliin, para hindi po kami makapagsimba, Panginoon, sa araw na ito. Salamat dahil nasa puso po kapo namin, Panginoon, na karapat-dapat na dapat sambahin mo na. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa kaligtasan po namin, O Diyos. And Lord, tinadalangin po namin yung mga nasalantaran po, Diyos. Panginoon, ikaw po ang magiging sa kanila. Ikaw po ang gumamit ng mga tao, Lord, na tutulong po sa kanila, O Diyos. Hallelujah. Hindi po, O Diyos, tinadalangin ko po kami ng lahat po na may karamdaman, Lord, that your healing power be upon them, O God. That your healing power be upon us, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, tinadalangin ko po, ikaw po ang siyang gumabay sa gawaan po namin sa araw na ito. Magmula po sa praise and worship, hanggang sa magbibigay na inyong salita, Lord, lukuhan po sila ng banal na ito, Panginoon. Hallelujah. Uli, salamat, Panginoon. Ikaw po ang karapat-dapat lamang na aming purihin at itaas. Sa iyo ang lahat ng papuri. Salamat sa anak kenting lang po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Papurihan po natin ang ating Diyos na buhay. Di mo nang naman sa kawalan pagpapala mo'y nagilaan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y iyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pasol, hindi nagkukulang sa bata. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaabaw sa bata. At higit pa,
katapatan sa buhay ko'y lagi mong lakad. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lakad. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itaanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iba sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong lakad. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iba sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iba sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iba sa kalangitan
Ano bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mo aking pangalan. May kasalanan ko, kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Hindi ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa dilim mong daan, tinawag mo aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko, kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa amin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat o Jesus, tinapos mo lahat. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat o Jesus, ika'y walang kapantay. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man
Ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat o Jesus, salamat o Jesus, tinapos mo lahat. Salamat po, Lord. Papupulihan namin, O God, masasalamatan ng buong puso, O Diyos. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga boy, pwede nang upo. Pwede mga bata. Kaya po kayo sa taas, meron na po na teachers doon. Tapos po, yung mga, ayan, okay-occupy po yung mga chairs po dito sa harapan. So, handa na po ba ang lahat? Ang sarap pong magpuri. Ang init po ba? Kapag sabihin nyo, ang lamig. Mainit po kasi ang sarap po magpuri sa ating Panginoon. Praise God. So, hindi ko na po patagalin. Tatawagin ko po ang ating mabuti at mahal na pastora, Pastora Sinya Angeles. Praise the Lord. Now and forever. Praise the Lord. Isang napakagandang araw para sa ating lahat. Maging maganda ang kapanahunan para sa ating lahat. Dahil binigay ng Diyos ang lahat-lahat para sa atin. Kaya sa araw na ito, ihanda natin ang ating puso, ang ating kaisipan, papakainin natin ngayon ang ating kaluluwa. Maraming salamat sa Panginoon na nandito tayong lahat. Iniwan natin pansamantalaan o pagkakataon, walang makakapagpigil sa ating pagsamba, pagpupuri at pagpaparangal sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nagbigay sa atin ng buhay. Kaya handa na natin ang ating sarili sa oras na ito. Tawagin natin ang mensahero ng Panginoon, Brother Peter. Good morning. Morning! Nasubukan niyo na bang ma-stress? Kala ko meron hindi dito tinatap na ng stress eh. Ang hirap, no? Yung balikat mo, ang sakit-sakit. Ang tigas-tigas. Napakasakit. Yun. Ang hirap may stress. Minsan na-stress tayo dahil sa mga bagay na gusto natin gawin, kahit hindi natin magawa, pinipilit natin gawin. May mga bagay na wala sa control natin. Pero pinipilit natin. Kaya ang nangyayari sa atin, nai-stress tayo. So sa buhay natin, kasama talaga yun eh. Kasama yung stress, yung anxiety, depression, yung mental health natin. Kasama yun sa buhay natin. Pero ang tanong doon, paano natin lalabanan yung stress? Kami ni Michelle, ginagawa namin noon, pagka-stress kami at titigas ng balikat namin, ibabamasahin kami. Yung pinapadulog namin yung may namumuong ano, di ba? May nodule ba tawag nila? Parang tinudulog. So, nare-relax, tatanggal yung stress. May mga way tayo para tanggalin yung stress nila. Sa buhay natin bilang Kristiyano, di ba? Siguro, kung ikaw lang yung Christian sa family mo, tapos tinutuligsahan, nakuputya ka, sa trabaho mo, naitsapwera ka, na-outcast ka, dahil sa pagiging Kristiyano mo sa pananampalataya mo, magkakos din yun ng stress. Yung
pagbibintangan ka, naaakusahan ka ng hindi maganda dahil sa pananampalataya, pwede tayong may stress. So, yung stress, pag lumalim siya, anxiety, depression. Di ba sa US, yung mga ganyang case, marami. Sa US, pag nagpa-psychiatrist ka, normal yun sa kanila. Pag sa Pilipinas, nagpatingin ka sa psychiatrist, ginajudge ka na agad. May tama to. Ginajudge ka agad, ipukonsulta ka, gusto mo mawala yung stress mo, yung anxiety, yung depression mo, gusto mo mawala. Pero sa Pilipinas, dahil masyadong judgmental yung mga tao, nahuhusgahan ka agad tayo. Kaya yung iba, imbis na mag-share yung problem nila para lumog yung dibdib nila, pupunta sa psychiatrist para ma-solve yung problem nila para maiwasan may stress. Sometimes, hindi na tumutuloy. Kasi natatakot sila sa sasabihin ng tao. May tama yan. May tililing yan. Minana niyan sa magulang niya kasi magulang niya, di ba ganun? Masakit po pero totoo po sa abroad. Ganun po yung nangyayari. Ibang-iba sa Pilipinas. Dito sa kanila, konting pa-check up ka, punta ka sa ganito para ma-prevent o matapos agad yan. Pero sa Pilipinas, iba po yung tingin sa atin pagka ganun. May mga nakikita akong gano'n, nakakawa. Minsan di mo alam kung maawa ka o magagalit ka. Kasi nga minsan hindi na maganda yung ginagawa nila sa inyo o sa kapwa nila. Hindi mo alam kung magagalit ka ba o maawa ka. Pero bilang anak ng Diyos, dapat po yung mga gano'ng sitwasyon, gano'ng tao, mahabag po tayo. Pag-pray po natin. Yung iba, nasisiraan mga taong grasa, di ba? Siguro naman nakakita na tayo ng taong grasa. Di ba? Siguro, tingin ko sa kanila, nung nagka-problema, walang sumuporta. Nung nagka-problema, pinabayaan ng pamilya. Nung nagka-problema, iniwan ng mahal niya sa buhay. Hanggang nasira yung isip. So, mabigat po na problema yung sa ibang bansa. Pero dito, di ba, may mga nakikita tayong gano'n. Pag-pray po natin sila. Tinalikuran sila ng pamilya nila, imbis na tulungan sa problema nila. Pinabayaan sila. Iniwan sila. Diba? Siguro tayo, mapalad tayo, yung family natin, when it comes to problem o may problem, nandyan sila para alalangin tayo. Para samahan tayo, para tulungan tayo. Pero meron din mga tao na kapag wala ka ng silbi sa kanila, hindi ka na napapakinabangan nila, at ikaw yung nangailangan, ikaw yung ang problema, hindi malabong iwan ka. Ganun ang tao eh. Makasarili. Manggagamit. Kapag wala ka ng silbi, didistansya na sa'yo. Diba sa Bible nga, yung alibughang anak, nung nakuha niya yung pera niya, nagpakasaya siya, dami niyang kaibigan. Nang ibang lugar siya, dami niyang kaibigan. Kasi nakikinabang pa sa kanya. Pero nung naghirap na siya, isa-isa na wala yung kaibigan niya. Wala na siyang matakbuhan, wala na siyang malapitan. At bilang estranghero sa lugar na yon, wala siyang kakilala, kaya nag-alaga siya ng baboy. At sa sobrang hirap niya, pati yun, kinakain niya. So, ganun, no? Na mga istorya na, na totoo, nangyayari, posibleng mangyari sa atin, sa bawat isa pwede po mangyari. At nakikita natin sa lipunan yon yung mga ganung bagay. Yung mental health po, alagaan po natin yung mental health. So, pray po muna tayo.
Father God, once again, salamat po Lord sa inyong salita. We pray, Lord, na kayo po Lord ang mangusap sa bawat isa. Sa niyo po Lord ang aming puso, ang aming isipan, at manahan po Lord ang inyong salita dito. We pray, Lord, kung ano man po yung barrier or defense mechanism namin para hindi tanggapin ang inyong salita, Panginoon. Sinisira po namin yan sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagkos, Lord, bigyan niyo po Lord kami ng pusong handang magpaturo, handang magpatuwid, handang magpabago ng puso. And Lord, we invite your Holy Spirit to dwell in this place, Lord. We pray, Lord, na mamuna po kayo sa ating pag-uusapan. Tago niyo po, Lord, ako sa inyong likuran. Kayo lamang po, Lord, ang maitaas. Kayo lamang po ang maluwalhati. Kayo lamang po, Lord, ang matakida. Salita niyo lamang po, Lord, ang mangusap. Salita niyo lamang po, Lord, ang aming marinig. Salita niyo lamang po, Lord, ang aming intindihin. And Lord, we pray, Lord, na pagpalain po, Lord, kami, Lord, as we here today, praise you, to worship you. At Lord, yung bonding namin sa bawat isa, Lord, maging quality time po ito sa church, Lord, na maibigay po namin yung best namin para sa inyo. Minsan pa, Panginoon, sa inyo lahat ng pagpulit pa sa salamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. So, ano po, no? Sa Bible din, diba, kahit yung mga anak ng Diyos na stress. May mga stress talagang tinatanggap. Kahit anak ka ng Diyos, hindi ka accepted sa stress. Hindi ka accepted sa problema. Hindi ka accepted sa depression. At meron ngang alagad ng Diyos, mga ginagamit ni God, gusto pang magpatiwakal dahil sa depression, dahil sa anxiety, dahil sa stress na dinadanas. Mamaya matutunghayan natin yung mga taong yun, yung mga alagad ng Diyos na talagang ginagamit ni God. Months after God's heart pa. Tama ba? Months after God's heart. Ganun pa. Pero hindi sila exempted sa stress, sa anxiety, sa depression. Walang exempted po doon. Kristiyano ka man o hindi, lahat po tayo dadaan sa problema. Lahat tayo dadaan sa pagsubok. Lahat tayo mahihirapan. Pero by the grace of God, makastand po tayo. Sabi nga po sa Bible dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. So, huwag daw tayong mag-anxious. Huwag tayong mag-problema. Huwag tayong mag-worry. Mag-pause, mag-pray tayo. Sa panahon po ngayon, Gen Z ba? Gen Z? Mga Gen Z. O kahit noon pa man, kahit hindi Gen Z, pag may problema po, ang tinatawag agad yung barkada. Pagkatawag sa barkada, may kasama ng bote. Diba? Pag may problema yung tao, ang usually ginagawa niyan, pag unbeliever, iinom yan. Tatawag yan ng barkada, yung tayo may problema. So, ganun po yung ginagawa ng tao na hindi pa siguro Christian. Tatawag ng barkada, tatawag ng ganito, doon maglalabas ng loob, sama ng loob, o doon magsasabi ng problema. Isa po sa ganung pangyayari ay dahil po hindi po close yung family. Tandaan po natin, kapag hindi po close yung family nyo, yung anak nyo nagdadalaga, nagbibinata, sensitive na yung problema nila, love life or something like that. Hindi po mag-open sa inyo kapag hindi po kayo close. Maghahanap po yan ng mapagsasabihan ng problema nila. Barkada, nakahintindi sa kanila. Tinotolerate sila, minsan kahit mahina sila. Doon po tatakbo yan. Bihira po, lalo na kung hindi Kristiyano, ang tatakbo sa pastor pag may problema. Bihira po ang tatakbo sa church pag may problema isang hindi Kristiyano. Pero bilang Kristiyano po,
bilang Kristiyano, dapat ang unang takbuhan natin, si God. Pag may problema tayo, mag-pray tayo. Hingi tayo ng gabay. Pag may problema tayo, andyan yung prayer warriors. Involved ba lahat sa prayer warriors? Alam niyo bang may prayer warriors group tayo? Amen. Pag may problema po tayo, pwede tayong humingi ng request doon. At I'm sure, hindi naman ikakalat doon. And I hope, wala naman mag-chismis doon kung ano yung problema sinare mo. So yun po, no? Bilang Kristiyano, pag may problema tayong kay God agad, bago sa ibang tao, kay God muna, mag-pray tayo. Prayer po, is a powerful tool ng Kristiyano. Prayer can change everything. From nothing to something. Pwede baguhin ng prayer kahit ano. Basta manampalataya tayo. Huwag po tayo patalo sa problema. Hayaan natin si God. Yung peace ni God magbantay sa puso natin. Yung peace ni God ang tanggapin natin. When it comes to problem, huwag tayo magpanik. Huwag tayo mataranta. Diba? Sometimes yung iba, kailangan mo lang mag-decide na ano ka na agad, na problema ka na agad. Hingi tayo ng guidance kay Lord. Lord, anong gusto mong ituro? Ba't dumating tong sitwasyon na to? Lord, ano yung gusto mong matutunan ko sa sitwasyon na to? Ano yung gusto mong i-develop sa character ko dahil sa problemang to? Ano yung gusto mong ituro, Lord? Character ko? Attitude ko? Ugali ko? Ano ba, Lord? Ano ba yung dapat kong matutunan sa problema to? Tandaan po natin yung problema. Lagi po yan may kalakip na pagpapala. I mean, may dalang learning. Kung matututo ka sa problema na yon, good and well. Pero kung titignan mo siya para ma-destroy ka, manghina ka, umalis ka sa presensya ni God, mali po yung pananaw nyo. Lagi po natin tandaan yung problema, may gustong ituro sa akin si God. Maaring nakikita agad natin yung effect ng problema. Pero yung lesson ng problema, hindi natin napapansin. Balansin po natin. Diba? Sa buhay pag may mali, ba't nagaganito? May maling decision pala tayong nagawa. May maling action tayong nagawa. Kaya hindi maganda yung naging output. So, lagi po tayo mag-pray kay God. Hingi tayo ng guidance. Andyan yung leaders, yung pastors, yung prayer warriors, yung kapatiran. Pwede po tayong humingi dyan ng prayer request. Enlightenment, counseling. Andyan po ang church. Hindi po tayo judge ng church. Kung may sitwasyon natin, problema natin, yung past natin sa buhay natin, hindi po tayo judge ng church. Kung gano'n yung po yung church, judge tayo, hindi ko po alam kung sino po yung center ng church niya. Pero as a Christian, bawal judgmental. Only love, parang yung ginawa ni God. Kahit anong nagawa natin pagkulang, pagkakamali, kasalanan, shortcomings, failure natin, broken promises natin kay God, broken commitment, but still, yung love ni God, nandyan. But still, yung understanding ni God, nandyan. Napakalawak ng pangunawa niya sa atin. Kahit ilang beses tayo nag-fail, paulit-ulit, Lord, sorry, mamaya gagawin. Lord, sorry, mamaya gagawin. Pero si God, hindi siya napapagod. Sana huwag din tayo mapagod, lumapit kay Lord. Kung tingin natin, Lord, ba't ang tagal? Ba't hindi walang nangyayari? Sa prayer ko, taon na, dekada na, ba't wala pa rin? Baka may gustong ituro sa si Lord. Narinig ko yung testify ni Boss Sanchez. Short lang siya. Share ko na lang din siya. Sabi ni Boss Sanchez,
Nung year na to, humihingi ako ng kotse kay Lord. Hindi niya binibigay. Kung kilala niyo si Boss Sanchez, kilala niyo naman. Sabi niya, humingi ako ng kotse kay Lord, hindi niya binibigay. Sabi, gusto ko ng kotse, Lord. Pero hindi niya binigay. After 10 years, binigay na ni Lord. Sabi niya, hindi pala basta-basta binibigay ni Lord yung gusto mo. Binibigay ni Lord yung kailangan mo. Kasi nung time na yun, gusto ko lang magkakotse. Hindi ko pa kailangan eh. Pero sabi niya, binigay ni Lord after 10 years kasi kailangan ko na. Pero nung gusto ko pa lang siya, pinag-aantay ako ni Lord. Yung pa kailangan eh, gusto mo lang eh. Sa ating puso, ano ba yung dinidesire natin? Gusto mo lang ba yan o kailangan mo yan? Sa buhay natin, ano ba yung gusto natin? Gusto lang ba natin yan o kailangan natin yan? Sometimes, we have to wait. Kasi yun yung gusto ni Lord. Sometimes we have to wait to develop our faith. Sometimes we have to wait. Kasi may gustong ituro sa atin si God. May gustong i-extend sa buhay natin si God. Hindi natin alam kung paano yun. Pero be sensitive. Kung ano yung gustong ituro sa atin ni Lord. Kung ano yung gustong ipagawa sa atin ni Lord. Siguro this time hindi natin maintindihan, but along the way, eventually, malalaman natin. So next po. Mental health is a state of mental well-being that enable people to cope with stresses of life, realize their abilities and learn well and work well and contribute to their community. So yan po, no? Bilang Kristiyano po, dapat alagaan natin yung mental health natin. Hindi po pwedeng puro problema. Dapat puro stress sa buhay natin, di ba? Dapat may relaxation din tayo. Dapat may unwind din tayo bilang Kristiyano. Unwind din. Relax din. Hindi puro trabaho. Di ba yung iba na over-fatigue, overwork, nabe-burn out. Kasi ayaw magpahinga. O hindi nagpapahinga. Ayaw bigyan ng time yung sarili. So, ganun po, bigyan natin ng time yung sarili natin. Si God nga nagpahinga, di ba? Mag-renate niya yung mundo. On the 7th day, nag-rest din siya. Tayo din, we have to rest. Di ba? Hindi puro trabaho, hindi puro pera, hindi puro ganito, hindi puro ganyan. Kailangan din natin mag-rest. Kung si God nga nag-rest eh. Dapat din mag-rest tayo. So next po. Ayan, stress. A normal temporary response to a challenge, often involving physical symptoms like headaches or muscle tension. Yan yung sinasabi ko. Pag nagtatabaho ko, hindi ko masolve yung o hindi ko ma-repair, hindi ko magawa, hindi ko masolusyonan yung trabaho ko, maya-maya, titigas na yung dito ko. Pag tumigas na yan, sakit na. Ginagawa ko pagka gano'n, nagpapahinga muna. Kasi iniisip mo paano? Ginawa ko na to, hindi pa rin nangyari. Ginawa ko to, wala pa rin nangyari, no response. Papahinga muna ako, relax muna ako. So, yung stress kasi, pagka hindi ka nag-relax, lalalim yan. Lalalim. Sometimes nga yung iba sa stress, kahit oras na ng kain, dahil gusto matapos agad yung trabaho o may pinapalas yung boss, hindi nakakain. Na-stress na pag ginausap mo, huwag mo kausapin. Na-stress na sila. Mo kausapin, mamaya. Diba? Kasi na-stress na sila, hindi nila magawa yung trabaho nila o minamadali nila, gusto nila agad matapos. Yun po. Relax po. Relax lang po tayo. Relax. Anxiety, characterized by excessive and persistent worry, fear, or panic, which can interfere with daily life. So, yung anxiety naman, no, yung wala pa siya, problema mo na.
hindi pa nangyayari, pinoproblema mo na, ako, paano kaya bukas? Paano kaya yung sa isang araw? Paano kaya sa susunod na linggo? Diba? Wala pang nangyayari o hindi pa nangyayari yung sitwasyon, pinoproblema mo na. Huwag po tayong gano'n. Huwag mong problemahin yung wala pa. Advance ka mag-isip eh. Diba? Sabi, advance ka mag-isip eh. Wala pa yung problema. Hindi pa dumarating yung problema. Ang problema ka na. Huwag ka advance mag-isip. Pagpos, magtiwala tayo kay Lord, ibigay natin kay Lord yung bukas. Yun yung garantisado. Yung bukas, bigay natin kay Lord. Guaranteed yun, tutulungan tayo dito. Tapos dito, depression are more serious and prolonged state of low mood, hopelessness, and loss of interest with significant impact on functioning, overlap, and interrelation. So yan, no, na may problema ka. Sa tingin mo, wala na solusyon. Wala na talagang solusyon. Ginawa ko na lahat eh. Didepress ka na. Wala na solusyon. Mabuti pa, tapusin ko na yung buhay ko. Diba? Alam po ba natin yun? Yung depression nag-lead sa suicide. May mga nagsusuicide po dahil sa depression. Hindi na nila ma-handle yung pressure ng problema. Hindi na nila kaya kung paano harapin yung problema. Tapos iniwan pa sila ng family nila, inaasahan nilang makakatulong, inaasahan nilang magbibigay ng tulong sa kanila, iniwan pa sila, nauwi sa depression, hanggang sa gusto na lamang nila, tapusin na ang lahat. Which is, hindi siya maganda. Diba? Kung naalala nyo si Judas, diba? Yung guilty feelings niya, pinapalit niya si Jesus, naging wala eh. Yun yung nangyari. Pero sabi nga, hindi natin alam kung nakahingi pa siya nung sorry bago matapos ang lahat. So yun, depression. Mag-open tayo sa kaibigan natin kung may trusted friend tayo. Kung bigat na yung dibdib mo, yung kalooban mo, samang-sama na yung loob mo, i-open po natin sa mapagkakatiwala ang kaibigan, sa leader, sa pastor natin. Siyempre, bilang leader, bilang pastor, sikreto po yan. Hindi naman nila ikakalat yan. Ganun po. Huwag po tayong mahiya. Lumapit sa leader natin, sa pastor, magpakansel tayo. Huwag po tayo mahiya. Kung doon po maa-unload yung burden natin, yung problema natin, kung doon gagaan yung pakiramdam natin, kung doon tayo ma-relax, kung doon tayo makaka-recover muli, gawin po natin. Huwag po tayo mahiya. Huwag mong parusahan yung sarili mo sa depression, sa anxiety, sa stress. Pinaparusahan mo yung sarili mo niyan. Pinaparusahan mo yung sarili. Next po. Sabi nga sa Psalms, the Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Durog ka ba? Durog na durog ka ba sa problema dinaranas mo? Durog na durog ka ba dahil sa ginawa ng loved ones mo? Durog na durog ka ba dahil na-scam ka? Durog na durog ka ba dahil iniwan ka? Lapit po tayo kay Lord. Lapit po tayo kay Lord. Ano man yung sitwasyon natin, si Lord lang ang malalapitan natin. Pwede niyang gamitin yung mga kaibigan natin, family natin, yung friends natin, pero dapat ang priority natin lapitan, lagi si Lord. Si Lord lagi. Si Lord muna. So, yun po. Next po. Dito po, isa sa nagkaroon ng stress ay si Job po. Alam niyo po ba yung kwento ni Job? Diba? Nawala yung family niya, yung alaga niya, yung mga ari-arian niya, nawala po sa isang iglap. At
sabi nga ng asawa niya, para matapos na ang lahat ng paghihirap mo, kasi aside dun, binigyan pa siya ng bukod. Diba? After mawala yung tinatangkilik niya, after mawala yung kayamanan niya, after mawala yung mahal niya sa buhay, hindi pa na kontento yung kalaban. Binigyan siya ng bukod, buong katawan. At sabi nga nung asawa niya, para matapos na yung paghihirap mo, sumpahin mo na yung Diyos mo. Sometimes ba nangyayari sa atin yun? Sa dilim ng sitwasyon mo, hindi mo na makita si Lord. Sa dilim ng problema mo, hindi mo na makita yung pagkilos ni Lord. Sa dilim ng problema mo, hindi mo na maramdaman yung presensya ni Lord. Sabi nga ni Job, hindi lang naman magagandang bagay yung marireceive natin kay Lord. May mga hindi rin magagandang bagay. Paano yan kung Kristiyano ka, lahat ng magagandang bagay binibigay sa ni Lord, tapos binigyan ka ng hindi magandang bagay? Iiwan mo na rin ba si Lord? Tatakpil mo na rin ba si Lord? Parang sa mag-asawa, di ba? Sa, till death do us part, in goodness and in health, magkasama. Paano yan? Kung yung isa sa inyo, pabigat na, iiwan mo ba siya? Paano yan yung isa sa inyo? Hindi na nakakatulong sa buhay niyo. Iiwan mo ba siya? Hindi po. The more na nangangailangan yung loved ones natin, the more na dapat natin siyang alalayan. Ganon din po si God. The more na kailangan niya ng tulong mo, the more na nandyan si God. Sana maramdaman natin. Minsan, yung presence ni God, yung power ni God, hindi natin nararamdaman. Kasi nakapokus tayo sa problema. Kasi nakapokus tayo sa pain. Nakapokus tayo sa sarili natin. Imbis na mag-focus tayo kung ano yung kayang gawin ni God sa problema natin. So, si Job, patuloy siya. Patuloy siya. Sabi nga ng mga kaibigan niya, ba't ganyan ka pa rin kay God? Diba? Ba't ganyan pa rin? Only you and God can understand your heart. Yung relationship mo sa Diyos at ikaw, kayo lang makakapagpatibay. Ikaw at si God, yung relationship nyo, yung commitment nyo kay God, ayusin po natin. Hindi yung pag nahihirapan na tayo, halimbawa sa ministry natin, nahihirapan na tayo, ayaw tayo, bibitiw tayo. Pag hindi na maganda yung pakiramdam natin sa ministry natin, aayawan natin. Hindi po ganun. Honor po natin yung commitment natin kay God. Kasi si God, ino-honor niya yung praises mo, yung prayer mo, yung mga request mo, ino-honor ni God yan. So, sana mag-reciprocate tayo sa love ni God at patuloy na binibigay sa atin. Though hindi tayo worthy, hindi tayo faithful, alam natin yan sa sarili natin. Pero but then, yung blessing ni Lord, yung faithfulness ni Lord, nandyan pa rin. So, next po. Isa pa po, si Elijah. Diba? Narinig natin yung kwento ni Elijah, diba? Yung hinamon niya yung mga Baal worshiper. Diba nung nakaraan lang na banggit ni Pastora, yung Baal worshiper versus Elijah,
O sige, tawagin niyo yung Diyos niyo. Paapuyin natin yung kahoy. Tignan natin kung kaninong Diyos ang magre-response. Sugatan niyo yung sarili niyo. Sinugatan na yung sarili nila. Sige, nakasan niyo pa. Tawagin niyo yung Diyos niyo. Baka tulog pa. Pero walang nangyari. At natalo sila ni Elijah. Napatunayan ni Elijah na yung Diyos niya yung buhay. Napatay niya yung mga Baal worshiper. Napakatindi nung ginawa niya. No? Yung sunugin yan. Binasa ng binasa. Tapos, Lord, padala mo ng apoy yan. Sunog. After nun, may isang babaeng nakarinig nun. Sino yung babaeng yun? Si Jess. Pangalan niya? Jezebel. Hindi yun si Rena yan, ha? Hindi yun si Rena, si Jezebel. Narinig ni Jezebel yung nangyari. At dahil doon, nagbanta siya kay Elijah. Imagine Elijah natakot, na-depress. Diba? After kang gamitin ni Lord, after nasagutin ni Lord yung prayer request mo, after mong patunayan sa mga Baal worshiper na buhay yung Diyos mo, natakot ka sa buhay mo. Natakot ka sa buhay mo. Diba? Binantaan siya ni Jezebel, papatayin kita, papatayin kita. Takot siya. Tago siya. Tapusin mo na yung buhay ko, Lord. Buti pa. Minsan, kahit anong position natin, nakakaramdam pa rin pala tayo ng takot. Lalo na kung buhay na yung nakatayan. Diba? Si Elijah, Lord, tapusin mo na lang yung buhay mo. Tapusin mo na lang. Pero hindi dapat. The more na ginagamit ka ni Lord, the more na magpagamit ka. The more na ginagamit ka ni Lord, the more na lumapit ka kay Lord. Kumbaga, invisible na siya yan eh. Diba? Natalo niya yung Baal worshiper eh. Napatunayan niya yung kapangyarihan ng Diyos niya eh. Pero natakot siya sa isang babae. Grabe ba magalit yung babae? Yung mga asawang babae. Diba? Grabe ba magalit yan at natakot si Mia? So yun no, gusto ko lang sabihin, yung mga lingkod ng Diyos, may mga mental, din yan, may mga mental challenges din yan. Kahit na nagagamit sila ni God, diba? May mga stress, may anxiety, may mga depression din yan. Hindi tayo exempted doon. At si Elijah, isa din doon. So normal sa tao na magkaroon ng ganyan, di ba? Pero dapat, huwag tayo manahan doon. Yun nga, pa-check up kung kailangan, uminom ng gamot kung kinakailangan. Di ba may mga ganon na medyo nawawala yung sa alignment ng isip, uminom ng gamot. Di ba? Ano yun natin? Gawa natin ang paraan. Kung kailangan mo maggamot para umayos, bumalik sa dati o bumalik sa normal yung gawin mo. Kasi mga way din ni God yan. At syempre, hindi maganda yung magiging sa'yo. Kung ganun mangyayari sa'yo, Christian ka tapos, di ba, mentally nagka-mental challenge. So, next po. Ayan, isa pa. Kung binanggit ko kanina, si David, di ba, kilala nun, yun naman. A man after God's heart. Maliit, no? Ayan. Basahin ko. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long will my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord my God. Enlighten my eyes,
lest I sleep in the sleep of death. Lest my enemy say, I have prevailed against him, lest those who trouble me rejoice when I am poor. But I have trusted in your mercy, my heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. So kilala natin si David kung paano siya hinirang ng Diyos. Pero yung mga Psalms, kung mapapansin nyo, si David, di ba? David mo karamihan. O majority, o lahat ba yun? Hindi ko alam. Pero yun, mga ginawa ni David yun. Yung pain niya, yung pain na nararamdaman niya, yung stress, yung trouble, yung problema niya, doon niya dinaan sa Psalms. Diba? Doon niya nilalabas yung hinanakit niya o yung problema niya. Lord, ba't wag mo akong talikuran, Lord. Huwag mo hayaan magtagumpay yung kalaban sa akin. Mananatili pa rin ako sa iyo, Lord. Magiging faithful pa rin ako sa iyo, Lord. Diba? Basahin natin yung Psalms. Yung mga anguish niya, yung mga hinanakit niya, nasa Psalms. Nasa Psalms. Ang alam kasi natin, diba? Hindi rin siya ni God. Naagapi niya si Goliath. Naging sundalo siya. Naging hagi siya. Tapos, natuloy yung pamilya niya because of temptation. Kumagat siya sa temptation. Pero yung anguish, yung pain, nasa Psalms. Mga sulat niya, mga kanta niya. Sabi nga dito sa isa, next po. I am worn out from groaning. All night long I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. Isipin niyo yan. Kung paano siya umiyak. Isang mighty warrior, hari, God after man's heart. Pero kita nyo, kung paano siya umiyak. Kung paano siya tumawag kay Lord. Tayo, nakakayak ba tayo kay Lord? Amen. Diba? Umiyak ba tayo kay Lord sa prayer? Diba? Amen. Kung may iiyakan tayo, si Lord na. Huwag yung maling tao, ha? Iiyak ka sa maling tao. Kay Lord ka umiyak, diba? So, yun. Iyak. Iyak ka kay Lord. Lapit tayo kay Lord. Diba? Hindi natin alam yung hari pala na hinirang ng Diyos. Kung ano-ano yung dala niya sa sarili niya. Yung pain na dala-dala niya. Yung leader natin, titigas ng ulo natin, hindi natin alam yung pain na dulot nun. Ang tigas ng ulo natin, ayaw natin sumunod. Dumidiskarte tayo ng sarili natin. Ayaw natin pasakop. Ano kaya yung pain na dulot nun sa leader natin? Nare-realize kaya natin. Alam kaya natin. Alam kaya natin na kasama tayo sa prayer niya, na magbago na tayo, magpasakop tayo, mag-contribute tayo sa church, makiisa tayo sa gawain ng church. Alam kaya natin yung pain na nakokos natin sa leader natin. Panay-iwas tayo next time. Hindi pa ito yung tamang panahon. Siguro mag-reflect tayo. Siguro ang tanong mo sa sarili mo, kung ako kaya yung leader ng sarili ko, matutuwa ako. Kung ako kaya yung leader ng sarili ko, matutuwa kaya ako sa the way I cooperate or submit to myself. Diba? Tanungin po natin yung sarili natin. So yun, si David, no? Sa Psalms po, Proverbs, yan, ano siya? Yung mga pain, anguish, yung mga lesson.
Aralin po natin yun. Tignan po natin yan. Diba? Hindi kala natin ganun-ganun lang si David. Pero yung pain pala, yung agony, yung pagkalikod ni God sa kanya. Diba? Sabi niya pa nga, create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. Because sometimes, siguro, tingin niya, hindi na siya worthy. Lord, hindi na ako worthy tumawag sa inyo, Lord. Baguhin niyo yung puso ko, Lord. Baka yung puso ko, sarili ko na yung sinusunod ko, Lord. Baka yung puso ko, proud na. Kala niya, na-build ko to dahil sa sarili ko. Pride na yung nandito, Lord. Tanggalin niyo po ito. Baguhin niyo po yung puso ko. Balik niyo po yung dating puso na handang magpuri, magpasalamat, magpasakop sa inyo. Pasakop po tayo. Kung nalinis na po tayo, sometimes inaanod na tayo, hindi natin nararamdaman. Lapit po tayo kay Lord. Lapit po tayo kay Lord. Pasakit po tayo kay Lord. Kung naliligaw na tayo, hindi natin nararamdaman, unti-unti nalalayo na tayo kay Lord. Lapit po tayo. Sabi nga, yung first love natin kay Lord, isipin natin. Lalahanin natin. Diba? Ba't ka nag-umpisa? Ba't uminahal si Lord? Balik tayo dun sa reason na yun. Next po. Sabi nga dito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So yun o, as a Christian, tayo, kung may lalapit sa atin, papa-advise sa atin, dapat encouragement po yung bibigay natin. Yung mga natidepress, na-stress, na anxiety, papahamsin sa atin, o kakausapin natin, dapat po word of encouragement po yung bibigay natin. Dapat ma-uplift sila, ma-enlighten sila, hindi yung sisisihin natin sila. May problema na, sisisihin ko pa, gusto nang makalampas sa problema na yun, huwag na natin gatungan. Kung napagalitan na siya, sinabon na siya ng iba, huwag mo na sabunin, banlawan mo na. Hindi. Ibig ko sa enlightenment na, dapat yung mga iba, sabi nga, salt and light tayo ng word eh. Dapat pag lumapit sa atin yung taong nasa dilim, may enlighten sila. Diba? Kung gusto nila ng payo, para may enlighten, kung lalapit sila sa Christian, dapat ma-enlighten sila. Ma-encourage sila. Matuto sila. Hindi yung ma-discourage sila. Hindi yung sisisihin mo sila. Diba? Kahit naman siguro sino. Kung lalapit sa'yo para magpatulong, tapos lalo mong papagalitan, ikaw kasi, ganyan, kasalanan mo yan. Diba? Sa tingin ba natin lalapit pa lalo sa atin? Makakikimkimin niya na ako. Dumagdag ka pa, ang bigat-bigat ng dala ko. Dumagdag ka pa, pinagalitan mo pa ako. Diba? Sometimes yun. So yun no, bilang Kristiyano dapat yung word natin puro to uplift. To uplift yung mga namroblema na kailangan, hingi ng payo, na natin dagdagan kung ano yung kung napagalitan na sila, namura na sila, napagsabihan na sila. Kausapin natin ng maayos. Baliwanag natin. Kasi kasalanan mo. Pero hayaan mo, hindi ka na sorry. Tapos sabihin mo, hindi mo na ulitin yan. At magbago ka na rin. Next po. Ito po, yung babaeng dinudugo. Siguro alam niyo naman po yung istorya ng babaeng dinudugo. Diba? Bilib na bilib po ako dito. Bilib na bilib po ako. Unang-una yung stress. Anxiety. Depression. In 12 years, dala-dala niya yung sakit na yan. Sa palagay niyo, hindi ba siya na-stress? Hindi siya nagkaroon ng anxiety, hindi siya nagkaroon ng depression. 12
12 years mo dala-dala yung sakit, lahat ng paraan ginawa mo para gumaling ka, naubos na yung pera mo, pero walang nangyari. Di ba nakaka-stress yun? Di ba parang hopeless na yung case nun? Lahat na ng kaya niya, siguro kung may St. Luke's noon, baka sa St. Luke's yan. O kung siguro kung ano na sa Amerika, baka doon siya nagpagamot. Di ba? Kasi gusto niya talagang gumaling. Gusto niya talagang gumaling. Sa atin din po, kung gusto natin gumaling, Huwag po tayo patalo sa stress, anxiety, depression. Huwag po natin pansinin yun. Imagine 12 years. Baka mamaya isang linggo ka pa lang sa ospital nagre-reklamo ka na Ano? Nagre-reklamo ka na. Imagine 12 years siya. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Ang gusto ko lang po iparating, in 12 years, naubos yung kayamanan niya. Pinuntahan niya yung mga galing na doktor. Walang nangyari. Hindi siya nag-suicide. Hopeless case na siguro yun, no? Kung titignan mo, in 12 years, lahat ng doktor napuntahan mo na. Siguro, yung mga matawag dito, yung mga expert, wala nang pag-asa yan. Siguro, ginagano na siya. Wala nang pag-asa yan. Hintay mo na lang na puting ka ni Kirk. Siguro, sa dinami-dami ng doktor na napuntahan mo sa dami-dami ng nagastos mo. Siguro, kung mahina ka, mag-ano ko na lang sa bahay nyo. Wala na, naubos na yung pera ko. Wala na talaga, ginawa ko na lahat. Hindi talaga ako gumaling. Pero yung fighting spirit niya, imagine 12 years. Dala-dala mo yung sakit mo yun. Hindi ka nawala ng pag-asa. Lumalaban ka. At narinig mo si Jesus dadaan doon. Diba? Dahil sa gusto niyang gumaling, hindi niya pinapansin yung stress, anxiety, depression. Wala yan sa kanya. Basta ang gusto ko gumaling, tapos hindi ko entertainin yung mga negative, ano na yan. Negative na dumarating na hindi maganda. Hindi healthy sa akin yan. Siguro sabi niya, may sakit na ako, may stress pa ako, nadidepress pa ako, hindi na healthy sa akin yan. Siguro, ganun pa yung sinabi niya, o kahit na may sakit siya. Hindi na sa akin healthy yan. Kung i-entertaining ko pa yung mga ganyan negative thoughts. Basta ang focus ko bumalik. Kaya nung narinig niya si Jesus dadaan, gumawa siya ng way. Siguro, gumapang siya o kung paano siya lumapit kay Jesus. Kasi crowded Diba? At yun nga, sabi ni Jesus, pinagaling ka ng pananampalataya. Pinagaling ka ng pananampalataya. May sakit ba tayo? May dinadamdam ba tayo? Yung faith natin, check natin. At syempre may kasamang gawa. Nung siya, hindi naman siya, hindi naman siya, Jesus, tulungan mo ako, andito ako, hindi ako makalapit. Hindi naman siya nagdahilan Kahit may sakit siya, lumapit siya. Lumapit siya. Desidido siyang gumaling. Desidido siyang gumaling. At tayo, kung desidido din tayo kay Lord, lapit tayo. Huwag tayo pa-stress. Huwag tayo mag-depress. Iwasan natin ang sanity. Don't entertain them. Go to God. Kahit na gumagapang ka, pagapang, basta pumunta ka kay Lord. Siguro yung iba sa atin, spiritually, gumagapang na. Spiritually, disabled na. Lapit tayo kay Lord. Hindi tayo iiwan, papatayaan ni Lord.
At yung faith natin, siguraduhin natin yung faith natin. May kasamang gawa. Hindi yung faith lang, tapos wala kang gagawin. Hindi po valid yun. Dapat may ginagawa. May participation ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Next po. Sabi nga dito, through the Lord's mercy, we are not consumed because of His compassion. So, lapit lang tayo kay Lord. Kung ano man po yung history natin na hindi magaganda, yung mga background natin na hindi magaganda, hindi kaaya-aya kay Lord, kaya-kaya po burahin ni Lord yan. Kaya po kalimutan ni Lord yan. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Pero maging aware po tayo na lumapit kay Lord. Lord, napapalayo na ako. At ayoko ng ganitong sitwasyon. Gusto ko malapit sa iyo. Gusto ko kasama ko kayo. So mag-decide tayo. Lapit tayo kay Lord. Ang faithfulness ni Lord nandyan. Kahit anong kasalanan yan, nagigilty ka ba? Kasi may mabigat kang nagawang kasalanan. Kaya ayaw mo lumapit kay Lord. Hindi kayo i-guilt trip ni Lord. Hindi kayo i-guilt trip ni Lord. Uunawain ka niya. Kakalimutan niya. Para magkaayos lang kayo ng relationship. Lahat kayang kalimutan ni Lord para sa iyo. Dahil mahal na mahal ka niya. Amen. Next po. Next po. Ayan, yung invitation, come to me who will labor and heavy laden, and I will give you rest. Yung rest talaga na matatamasa lang natin yan kay Lord. Yung peace, yung rest, yung assurance, kay Lord lang natin makikita yan. Next po. Ayan, He cares for you. Ayan, nagkikare talaga naman sa atin si Lord. Next po. Gusto ko po magtapos sa isang kwento. Sabi nung storyteller, freshman lang siya. Pauwi siya, naglalakad siya. First year, naglalakad siya. Pauwi. Ngayon, sa kabilang kalye, nakita niya yung isang bata. Ang dami-daming bit-bit na libro. Parang dala-dala niya na lahat ng gamit niya galing sa school. Sabi nung nagkukwento, ano ba naman to? Friday na Friday, ang dami-daming librong dala-dala. Eh ako, bukas, Sabado, ang plano ko, makipag-party, o tsaka maglaro ng football kasama yung mga kaibigan ko. So nakikita niya yung lalaki, naglalakad si Kyle. Kyle yung pangalan ng lalaki, ng bata. Binagilyo. Nung naglalakad siya, ang dami-daming dala libro, di ba? May mga batang tumatakbo, tinulak si Kyle. At pagtulak sa kanya, siyempre napitawan niya yung mga libro, may salamin siya, tumansik yung libro niya, tapos tumakbo na yung mga bata. Pagtingin niya kay Kyle, maluwa-luwa yung mata dahil sa ginawa sa kanya. Ginawa niya, lumapit siya, tinulungan. Kinuha niya yung salamin, binigay niya kay Kyle. At nung panahon na yon, nag-thank you si Kyle. Yung thank you niya, may gratitude. Naramdaman niya yung gratitude ng bata sa pagtulong niya at tinulungan niya magbuhat ng libro. So habang naglalakad sila, nagkwentuhan sila. Sabi niya, magkalapit na pala tayo ng bahay. Ba't hindi kita nakikita? Sabi niya kay Kyle. Sabi ni Kyle, galing kasi ako sa private school. Ganun ba? Wala pa akong kaibigan na galing sa private school. So pagdating nila sa bahay, tinulungan niya kasi dala-dala niya ibang libro dahil napakarami niya. In-invite niya, kung gusto mo bukas sama ka sa akin. Magpuputbol kami ng mga kaibigan ko. At umuo naman si Kyle. So ang nangyari, nung weekend na yon, masaya sila.
naglaro sila ng football. So sabi ni storyteller, habang tumatagal, nagugustuhan ko si Kyle. At yung mga kaibigan ko, gusto si Kyle. Cool naman pala siya, okay siya kasama. So nung Lunes na, nagkasabay na naman sila. Sabi ng storyteller, oh, dala mo na naman lahat ng gamit mo. Gusto ba lumaki talaga yung muscle mo? Ginagawa mo bang weights yan dahil sa lahat ng ito? Tumawa lang si Kyle at binigay sa kanya kalahati ng bitbit niya. Naglakad na sila. In 4 years, naging magkaibigan sila, best of friends sila. At magka-college na sila. So, sabi ni Kyle, gusto ko maging doktor, so pupunta ako sa Georgetown. At yung kaibigan niya naman, gusto ko maging football business. Ganon siya. Football business, scholar siya. So, siguro magpo-football player siya. Sabi naman niya, siguro hindi naman magiging problema yung distansya ng pagiging kaibigan natin. Sabi niya kay Kyle, okay naman. So yun nga, so si Kyle sabi niya, valedictorian. At kailangan niyang maganda ng speech niya para sa graduation. So graduation, yun na. Nakita niya si Kyle. Ang gwapo, suot yung salamin. Sabi niya, nakakaindig si Kyle, mas marami pa siyang naidig na babae kaysa sa akin. Pero ang masaya pa rin ako para sa kanya. Tapos nakita niya si Kyle, parang problemado kasi mag-i-speech siya, valedictorian siya. Sabi, bro, parang balisa ka sa, kaya-kaya mo yan. Talino ka, guwapo ka, ganyan. Oo nga pero mabigat yung pakiramdam ni Kyle. Nung nasa speech na siya, sabi ni Kyle, ito yung time graduation. Ito yung time para pasalamatan natin yung mga taong tumulong para makagraduate tayo. Siguro yung family natin, kapatid natin, teacher natin, at yung kaibigan natin. Sabi niya, may kukwento akong isang bagay sa inyo. Sabi niya, nailigtas kasi ako ng kaibigan ko sa hindi magandang bagay na gagawin ko sana. Nagulat ng storyteller dahil kinuwento niya kung paano sila nagkakilala. Yun nga, tinulungan niya sa libro, tapos naging close sila. Sabi niya, nung araw na yun, nung nakita ko yung storyteller, nakita ko nung storyteller, dala-dala ko lahat ng libro ko, parang wala nang balikan yung nanay ko sa eskwela. Para pag namatay ko, wala na siyang gamit. Wala na siyang gamit na kukunin doon pag namatay ako. Kasi bala ko na makamatay nung oras na yun. Kaya inuwi ko na lahat ng gamit ko sa school para wala silang problemahin. Pero naligtas ako. Naligtas ako ng kaibigan ko, sabi niya. Kaya nung naligtas niya ako, hindi ko na nagawa yung bagay na dapat na gagawin ko. Nagulat siya, yung kaibigan niya. Hindi ko akalain na papakumatin siya nung time na yun. Pero dahil sa nangyari yun, kinausap ko siya, kinaibigan ko siya, naligtas siya sa suicide attempt na nangyari yun. Hindi siya makapaniwala. Tapos yung magulang nung Mikael, tumingin din sa kanya. With a gratitude smile nga. Tapos si Kyle, ang bigat ng tingin sa kanya, pero nag-smile naman siya. Sabi nung storyteller, hindi talaga natin alam kung ano yung magiging impact natin sa bawat taong nakikilala natin. So yun, no? Sana bilang Kristiyano, kung may makakausap tayo, magkaroon tayo ng impact
sa taong yun. Hindi natin alam kung ano yung sitwasyon niya. Yun nga, kagaya ni Kyle, dapat magpapatiwakal na siya. Pero dahil may nakilala siyang kaibigan, winelcome siya, okay siya, na-prevent kung hindi magandang bagay na nagagawin niya. Sa atin din, bilang Kristiyano, dapat may impact tayo sa taong nakikilala natin. Hindi natin alam yung sitwasyon niyan, yung nakaraan niyan, yung dala-dala niyang problema, hindi natin alam. Pero isa lang ang sigurado, pwede tayo maging blessing, channel of blessing sa mga taong makikilala natin, makakausap natin. Kaya nga, ilaw tayo ng sanlibutan, salt tayo ng sanlibutan, at nawa magamit natin yun. Maging productive tayo sa kaharian ng Diyos. Maging light tayo, maging salt tayo sa mga tao na kalubilo natin, nakikilala natin. Maging good example tayo, maging encouragement tayo. Yung buhay natin, makita nila yung pagbabago nung naging Christian tayo. Sabi nga, not all wounds are visible, but all wounds are worth healing. Hindi mo alam yung damdamin ng katabi mo ngayon, hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya, yung problema niya. Hindi natin alam. Pero sana, makausap tayo niyan, magkaroon tayo ng impact. May share natin yung grace ni God, yung love ni God. Yun lamang po, maraming salamat po, and God bless us. Pray po tayo. Father God, once again, salamat po Lord sa inyong salita. Lord, hindi po kami invisible sa stress, sa anxiety, sa depression. But then, Lord, nandyan ka to protect us, to guide us, to lead us, to love us, Lord. And Lord, we pray sa inyong salita, Lord, patuloy po magtiwala sa inyo, manahan po, Lord, sa pag-iskabutihan nyo. Lord, na kayo lagi po ang unahin natin sa aming buhay, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong salita. Nawa po, Lord, kung naman po, Lord, na pungkan namin, Lord, magkaroon po, Lord, ng impact ito, Lord, sa aming buhay. At magkaroon din po, Lord, kami ng impact sa bawat taong makikilala namin. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Naintindihan niyo po yung mensahe. Amen. Amen. Pinadala tayo minsan sa isang parte ng buhay para lalo natin maintindihan yung sarili natin at yung kapwa natin. It so happened po, kahapon, ay may kausap akong isang pastor kasama namin sa MFC. Dati po, ang husay niyang manamit, pagdadali siya, talagang ma-appreciate ko yung katayuan niya. Pero kahapon, umating siya na nag-iisa at yung polong suot niya, ordinaryong polo na hindi, parang iba yung itsura niya kaysa nung kasama natin siya palagi sa MFC. Minister for Christ. Pagkatapos po, nakita niya ako, kami dalawa lang ang nasa MFC na nandoon sa isang okasyon. Nagulat po ako dun sa itsura niya. Sabi niya, siya. Tinignan ko siya ng ngayon. Pero nagkaroon po ng pagbabago yung tingin ko sa kanya dahil nag-iba siya. Sabi ko, kumusta ka na? Kasi sabi niya, yung asawa ko na nakumpay sa ospital. 2 weeks. Pero ilalabas na siya. Pero sabi ng doktor, dahil sasamahan siya ng anak kong babae na dadalhin siya sa ibang lugar na walang koneksyon sa lugar namin. Alam mo po, meron sila, may-ari, mayaman yan, may-ari ng private school, Christian school. Pero yung asawa niya, na ospital, nag-umpisa sa stress, then anxiety, napunta sa depression. Mabigat po, sabi namin, masakit, mabigat. Kaya ang sabi ng doktor sa amin, papagbakasyonin po ng 1 buwan
ang pinasasama ko sana yung anak ko. Asan kayo, sabi ko yung asawa ko, nasa ospital pa. Ilalabas na siya within this week. Eh, sabi ko, siguro dapat ikaw ang kasama. Dahil ikaw ang nakakaulawa sa kanya. Paano iiwanan ko, sabi ng school namin? Diba, meron ka namang mga pag pinagkakaniwalaan ko, iwanan mo sa kanya. At this time of her life, ikaw ang kailangan din makasama. Ikaw ang makapagbibigay sa kanya ng moral support. Ikaw ang nakakakilala sa kanya, alam mo yung kahinaan niya, at alam mo siguro kung bakit siya na-depress at na-hospital. Siguro sabi ko, by this time, ay ikaw ang kasama niya. Ikaw ang sumama mo, hindi yung anak mo. Pero mo, isang buwan nang sinabi ng doktor na ibakasyon sa ibang lugar. Iniisip niya na hanggang ngayon kung saan yung lugar na yun. Sabi ko, ang the best na lugar, yung kayong dalawa lang. Na mag-usap kayo, makita mo yung pagmamahal mo sa kanya, maaring, kasi school eh, maraming pinag-iisip. Now is the time na yung rest na tinatawag natin, na sinabi nga ng mensahero ngayon, yung rest napaka-importante. Yung iwaksi muna natin yung mga mabibigat na problema. It's time for us to see another things, another na pakiramdam, na lumayo sandali sa nakakapagpadala ng stress sa iyo. Yun lang ang nasabi ko. Kung kumakain na, nakita ko, lakas niya kumain, hindi siya ganun kalakas kumain. Siguro, wala ng konti, kumaan ng konti yung pakiramdam niya at pagkakain niya, hindi na niya hinintay pa yung maraming gagawin pa. Sabi niya, makisabi ko na lang, uli na agad ako. Sige, ako na magbabantay ngayon sa asawa ko habang nandun siya sa ospital. Sometimes yun lang po ang kailangan natin eh. Yung asawa mo magkausap kayo. Sometimes yun lang ang during the time na buhay pa yung asawa ko, hindi kami nag-uusap ng problema sa bahay. Lumalabas kami, kahit nasa park, o kakain lang. Kasi pag nasa bahay ka, pag nagalit ka na, punta ka na sa kwarto, magsasara ka ng pinto, matutulog ka. Pero pag nasa labas kayo, at yung pinag-uusapan ng problema, malulutas ninyo. Kasi nasa labas kayo at kayong dalawang talaga, makakapag-usap kayo ng gusto. Sometimes, nag-develop ang mga problema dahil akala mo ikaw lang. Ikaw lang, yung sarili mo lang ang merong problema. Dahil kung minsan hindi binabahagi. Kaya maging aware tayo ngayon sa mga pagkakataon. Maging aware tayo. Dapat na dito sa church, kilala natin ang bawat isa. Nakakapag-usap tayo dahil hindi natin minsan alam na makakatulong tayo. Sabi nga, no man is an island. Walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lang. Hindi siya magiging masaya kung nag-iisa lang siya. Kaya, ang invitation lagi nila, di ba? Come to me. Lumapit kayo. Ayaw nung lumapit. Magkwento kayo, di ba sinabi ko, kung wala kang kwento, wala kang kwenta. Dahil kailangan, ikwento natin, ilabas, lahat yung mga iniisip natin, kung anong gagawin natin. Magtanong tayo sa iba. Willing naman makinig yung iba, pero hindi naman dapat na ipamalita pa. So, isa yan sa mga lesson, sa mental health na nakita natin. Pero, dahil ganito lang ang konti lang oras natin, mapag-uusapan pa yan sa iba pang mga pagkakataon. Pero ngayon, kung meron pong bago na nakikinig sa oras na ito, at nais yung tanggapin ng Panginoon as Lord and Savior of your life, kailangan po maramdaman ninyo sa inyong puso ang pagsisisi. Ang pagsisisi po, ang pagtanggap sa Panginoon, hindi lamang sa pamagitan ng puso. Kasama po nito ang emosyon ng pagsisisi sa nakalipas na kasalanan. Hindi po ito ipinagmamadali na tatawagin lang tayo sa harapan at ipag-pray. No. Sa ngayon po, nakikita natin na
kailangan ang emosyon sa pagtanggap sa Panginoong Jesus as Lord and Savior of their life. Sumunod po kayo sa panalangin. Pero paano sumandali, isipin po ninyo ang mga kasalanan na ilalapit natin sa Panginoon. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, salamat po na ako ay tinawag mo isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanaya kitang pumasok. Nagkasala po ako ng marami sa iyo at sa aking kapwa-tao at hinihingi ko po ng kapatawaran ito. Linisin mo po ako ngayon, Panginoon. Ang iyong banal na dugo na nabubuo sa bundok ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ko. Tinatangkap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Hayaan mo pong pamuhay ako sa buhay na gusto mo sapagkat pangako ko, tutulungan mo ako, hindi mo ako iiwanan ni pababayaan. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang buhay ko. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Praise the Lord. Tahimik naman po. Pag malamig po ba tahimik? Pero ang ganda po ng ng preaching kanina. Nandun po ako sa likod. Ayan na naman. Nandun po ako sa likod. Naiiyak po ako. Bakit po? Kasi iba-iba po tayo ng pinagdadaanan. Meron pong mabigat, problema, meron pong magaan. Pero ngayon lang, meron pong solusyon. Merong ang tagal sabihin natin solusyon. Pero kanina po ba tayo makakapit? Ibakit kayo lang. Amen. Kasi po, dito sabi ni Brother Peter kanina, yung iba na hospital rin. Yung apo ko nasa hospital po, is magtutulungan sa po siya sa hospital. Pero kapit lang po, kumakapit po kami ni Lord. Dahil siya lang naman po talaga yung pag-asa na. And habang na po sabi ng anak ko, nasa hospital po siya, sabi niya, nag-message po siya sa akin, Ma, sabi ng apo mo, kasi may nakita siyang pasyente, lalabas niya. Sabi po ng apo ko, sabi niya, Daddy, tayo hindi pa lalabas. Ako hindi pa lalabas. So naiyak siya. Hindi ba po siya pwedeng lumabas eh? Kasi ano po siya, sabihin ko po, cancer po kasi yung nasa leeg ng cancer po siya. And mahirap po sa amin bilang mga lola-lola niya, lolo, masakit po sa kanya. Pero sabi ko po sa anak ko, Jero, sabi ko, kapit mo, wala naman tayong magagawa. Tsaka yung mga doktor, gagamitin niya ni Lord. Kasi isa yan sa mga instrument niya. Kaya nagpapasalamat po kami. Kahit na nandun po yung bata, nagpapasalamat po kami kasi malakas po siya. Malakas po siya kumain. Yun nga, nagkulang si Badaldal, hindi siya makapagsalita kasi meron po siya tubo. Masakit po. Pero dahil nandyan si Lord, nagiging malakas po kami. So fight lang. Lahat po tayo, fight lang. Walang sukuan. Amen po ba? Walang sukuan. Ito po. So, ito po tayo sa blessing. Panalangin po natin ang ating tithes of offering. Salamat po, Panginoon, sa tithes of offering na to. Alam po namin na ito po ay magagamit po sa pangangailangan po dito sa simbahan, Lord God. Sa mga nangangailangan po. Lord, bless us for all your blessings, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, sa family po namin, Lord God. Ito lamang po, Panginoon, ay tinataas po namin. Salamat, Lord, sa patuloy na pagpapala niyo po sa amin, Lord God. Maging sa mga hindi po naka-attend, kung gano'n din po, pagpalain din po sila. Muli, Panginoon, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinatawagan ko po si Sister Gaya para sa mga special.
place. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. To God be the glory. Praise God. Tatak niyo po itong araw na to. Ito po yung araw na puro iyak. Praise God. Ayan, kunting tama na po. Ito po yung araw na yun. Okay. Meron din tayong mga announcement. Announcement po natin every Wednesday, tuloy pa rin po yung gawain po nila Pastora dito at saka po dun sa Precinct 2. And every Friday po, yung mga Bible studies po natin. Siyempre, tuloy pa rin po yun. Every Friday po yung sa men and women. Tapos, Saturday po, ni Ate Jenny, Teacher Jenny sa mga bata. And young adult po, meron pa rin po yun. And meron pong special announcement tayo. Siyempre, ito po ay sa August 10, meron po tayong scriptural seminar na gagawin po dito sa ating church. Ito po sa second Sunday po ito. So, pagkakataon po natin na mag-invite po tayo ng mga bago. Yung mga gusto po natin, kung meron po tayo mga gustong puntahan, gustong i-invite, invite po natin sila dito. And, meron pong, may short po tayo na after service po, may short meeting po. Tinatog kay Sister Crisanta, and Sister Ana, Sister Eva, Sister Pressy, Sister Roxanne, and Sister Charlotte. Huwag po kayong aalis. And isingit ko rin po ang Finance of Joy, meron po kayong practice. Tatawagan po ang praise and worship. Inaanyahan ko na po ang lahat na magsitayo. Are we blessed po? Amen! Naramdaman niyo po ba ang
presensya ng Diyos. Amen. Araw-araw po ang kasiyahan, araw-araw ang kagalakan, araw-araw tayong sasamahan ng Diyos. Amen? Amen. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano ba ang aking panahon? Ano ba ang aking sasakot? Ano ba ang aking sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ano ba ang aking panahon? Ano ba ang pagkakataon? Ano ba ang aking sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Tayo po ay manalangin. Muli takilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mensaheng pinanggap namin at sa mensaherong ginamit po sa araw na ito. Dalangin po namin na lalong pagtibayin ang ministry na ipinagkatiwala mo po sa Kanya. Lord, maraming salamat po sa kagalingan ng aming mga puso, kagalingan ng mga karamdaman, kagalingan ng mga bulsang walang laman, kagalingan ng aming masayang tahanan, Panginoon. Lord, wala kami magagawa kung hindi mo po gagawin ito sa buhay namin sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin din namin ang mga kapatid na hindi namin kasama ngayon, Panginoon, at ang mga nasa Facebook Live. Kung anong pagpapala ang binigay niyo sa amin sa araw na ito, ganong pagpapala rin ang madama nila na para sa kanila. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pag-ibig ng bawat isa, sa bawat isa sa amin sa kongregasyon na ito, na binuo mo, hindi para maging tagaupo lamang, kundi ka manggagawa sa lahat ng bahagi ng church na ito. Maraming salamat po na nakikita namin ang aming mga sarili sa bawat isa. Salamat po sa lahat ng biyaya, maingat namin ibinabalik sa iyo ngayon, Panginoon. Ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba, ito po ang aming samo at panalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi na, Amen!